Kasi nung December kasi, November ba yun yung inano ng BIR? Yes, sir. Sinuspend ang mga letter of authority. But ngayong last January lang, linif na yung yung letter of authority. But naglabas sila ng Revenue Memorandum Order 1-2026. Para sa mga nakikinig po, ipaliwanag niyo nga po yung ano ba yung Revenue Memorandum Order 1-2026 po. Para ano ba yung mga napapaloob doon sa na yan, sa order na yan. Katulad nyo, marami rin tayong katanungan dito sa Revenue Memorandum Order 1-2026. No? So, sabi dito yung title niya is Prescribing Revised Policies, Controls, and Procedures for Tax Audit and Assessment following the lifting of suspension, no? Following RMC 107-2025. So, sa madaling sabi, kasi nabanggit niya kanina, noong November, sinuspend yung issuance ng mga LOA tsaka yung field audit ng BIR. No? So, at this point, nilift na nila yung suspension. So, binalik na nila sa regular, no? Parang regular programming yung pag-audit. Pero, paakibat nun, may mga pagbabago rin silang dinala. No? Siguro, yung mga notable doon, unang-una, yung sinasabi nilang single instance na audit framework. No? So, dati kasi, kung para doon sa mga nakikinig, no, tsaka sa nanonood sa live, no, kung kayo ay familiar, no, kung paano mag-audit ang BIR, hindi siya yung marami siyang klaseng audit. No? Una-una dyan yung regular na audit. So, ito, for 1 year, for 1 taxable year, ino-audit yung lahat ng types of taxes mo. No? So, from income tax, VAT, withholding, as kung ano-ano pang klaseng taxes. No? So, previously, meron ding separate na division, no? Yung BIR, no? Na nakafocus lang sa VAT. So, possible na sa isang taxable year, dalawa yung matatanggap mong letter of authority. Katulad nun, meron para sa regular audit, meron para sa VAT. No? So, medyo mabigat yun para sa mga taxpayers kasi instead na focus lang sila doon sa isang audit, minsan dalawa nagkasabay.